Magandang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po naming kapatid at mga taga-subaybay ng programang Lesson Study. Kami po ay naririto muli upang maglingkod sa inyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng ating Lesson Study Quarterly Lesson. Ito nga pong ating tinatalakay na may kinalaman sa aklat ng Efeso. At sa mga nakaraang mga Sabado, mga kaibigan, mga kapatid, kami po ay pansamantalang hindi po nakapag-air sapagkat napakarami po nating mga programa at mga activities dito po sa ating church, dito po sa ating distrito. Kami po ay nagpapasalamat at kami po ay muling nakabalik. Kasama ko po ang ating dalawang magigiting na mga lingkod at narito po sila upang magbigay ng kanila pong mga leksyon na dapat po nating matutunan sa topic na ating tinatalakay ngayon. Napakaganda. Christ-shaped lives and Spirit-inspired speech. Dito po natin makikita, mga kapatid, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso kung papaano po mamumuhay ang isang taong na kay Kristo na. Ano po? At sa ating pagpapatuloy, nais ko pong batiin ang lahat ng mga kapatid na sumusubaybay at sa ating mga kaibigan na naaabot ng programang ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa ating pasimula ay pangungunahan tayo ni kapatid na Rojemil sa ating opening prayer. Tayo po'y manalangin. Ama ng banal na makapangyarihan sa lahat. Araw po ito kami malapit sa inyo. Nagpapasalamat sa kabutihan nyo sa amin sa buong isang linggo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ibinigay nyo sa amin na makapag-aral muli ng aming leksyong tatalakayin sa susunod na linggo. Bigyan nyo po kami, Panginoon, ng katalinuhan at pangunawa upang sa doon ay magbigay linaw po sa amin ang aming leksyon sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pag-ibig, sa mga pagpapalang ibinibigay nyo sa amin. Patawarin nyo po kami, Panginoon, sa mga pagkukulang namin nagawa sa inyo. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, kapatid na Rojemil. At tayo po'y magpapatuloy, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating tinatalakay ngayon na nasa lesson 8 na po tayo. At napakaganda po, makikita po ninyo sa ating talatang sauluhin, makikita po natin dito ang sinasabi sa Kapitulo 4 ng Efeso, Ephesians chapter 4, verses makikita natin sa 22 to 24. Ang sabi po ay ganito: At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Ang alin po? Ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Dito, mga kapatid, makikita po natin na pinapaalalahanan ni Apostol Pablo ang mga taga-Efeso na kanilang iwan na yung kanilang dating pagkatao. Alam po ninyo, pag ang isang tao ay na kay Kristo na, ang sabi pa nga niya doon sa ibang mga sulat niya, doon sa Korinto, sila ay tinatawag na mga bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay pawang nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Magkakaroon po ng bagong buhay, magkakaroon po ng bagong pagkakataon ang isang tao na nalugmok sa kasalanan at lalakad na po sa liwanag ng katuwiran ng Diyos. Na ito ang gusto niya na sinasabi niyang iwanan, mga kapatid. Iwanan. Ibig sabihin ay hindi na po dapat na balikan at muling isuot. Alam po ninyo, sa isang praktikal na kalagayan sa pamumuhay na isang tao, mayroong tendency. Mayroong tendency kasi na ang tao po ay bumabalik doon sa kanyang dating pamumuhay. Ano po ang mga elemento, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng impluensya para po tayo ay muling bumalik sa dati nating pagkatao?
Alam po ninyo kapag ang isang kasalanan ay hindi po pinagsisisihan, wala pong kalungkutan sa kasalanan, ay hindi po maiiwanan yan. Yung po mga darling sins, na ibig sabihin mga darling sins ay hanggang ngayon parang wala tayong kalungkutan sa paggawa ng kasalanan na yon, kundi bagkus ay ginajustify ng tao. Pangalawa, impluwensya ng sanlibutan. Marami pong sa mundo natin, lumabas lang po kayo ng tahanan. Kahit sa loob, meron po kayong mga telebisyon, meron kayong mga internet. Makikita po ninyo ang napakalawak at napakadaming mga immoralidad na parang tanggap ng ating lipunan, tanggap ng ating society. Lalong-lalo na po sa mga kabataan na ang kanilang mga isip ay hinuhubog pa lang, ay pag sila po ay na-focus po sa mga ganitong mga bagay, hindi nila na-distinguish ang mga bagay na dapat tanggapin at paniwalaan at isakabuhayan, yun po ang napakalaking impluensya, yung ating media o social media, mga kapatid. Kung ano pa nga yung mga kalokohan ngayon, yun ang pinanunood talaga eh. Di ba? Million views. Pero yung tungkol sa kabanalan, tungkol sa salita ng Diyos, kakaunti ang views. Tingnan po ninyo mga kapatid. Kapag ang isang tao po ay hindi nagpatuloy sa kanyang pag-aaral ng banal na salita ng Diyos, alam po ninyo, ang bayan ng Diyos, ang sabi po, napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ang kakulangan po ng kaalaman, ang sabi po, sa batas natin dito sa tao, excuses no one, di ba? Ignorance of the law, excuses no one. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay hindi ko naman alam na bawal palang tumawid dito eh. Hindi ko naman alam na bawal palang magtapo ng basura dito. O hindi po tayo maabswelto sa hindi natin pagkaalam sa batas ng tao. Ngayon, sa batas ng Diyos, may mga taong gumagawa ng mga bagay na hindi po nila alam na ito pala ay hindi kalooban ng Diyos. Kaya may mga taong ganon, mga kapatid. Ano pa po? Yung mga taong hindi po nila kinikilala na hindi nila kailangan ng tagapagligtas. So yung strength, wala po tayong kakayahan na baguhin ang sarili natin, mga kaibigan, mga kapatid. Di ba matagal na nating sinasabi na tayo ay mahina, tayo po ay nagkaroon ng kahinaan dahil sa kasalanan, kaya't may tendency po tayong gumawa ng kasalanan. So, kung wala pong magbibigay sa atin ng kakayahan o lakas na magtagumpay, hindi po tayo magtatagumpay. Ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 15, ang sabi po ay, kung kayo'y wala sa akin, tunay na wala kayong magagawa. Unless na tayo po ay nakakonect sa ating Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo rin, ang lahat ay magagawa ko doon sa nagpapalakas sa akin. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, pero kaya tayong baguhin ng Diyos kung tayo po ay lalapit at hihingi ng tulong para tayo ay magtagumpay. Kaya hindi po tayo magtatagumpay kung hindi natin hihingin ang kanyang tulong. Ganun lang po kasimple. Sa pagpapatuloy, mga kapatid, pinapaalalahanan din ni Apostol Pablo ang mga taga-Efeso at tayo rin po na nangabubuhay ngayon na yung pong mga kasalanan na ginagawa po nila, yung po ang nagpapabagsak sa kanila. Yun po yung mga tinatawag na mga kasalanan na kung saan ito pong mga kasalanan na ito ay naging yung mga specific sins and behaviors na ini-exhibit o isinasakabuhayan ng mga hintil. Bagamat sa katutubo, tayo po ay mga hintil. Ngunit kapag tayo po ay nakay Kristo na, tayo po ay mga tinatawag na pong mga Hudyo sa Espiritu, mga Israelites sa Espiritu. Technically, literally, hindi na natin dapat isakabuhayan ang gawain ng mga hintil, katulad ng mga
pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pong mga pangangalunya, lahat po ng mga bagay na yon. Ano po ang mangyayari? Kapag ang isang tao ay nagpatuloy sa paggawa ng mga bagay na ito, nagkakaroon po ng tinatawag na kalyo sa Espiritu. Nasubukan nyo na po ba na ang inyo pong mga kamay nagkakalyo? Kapag ito po ay may kalyo na, hindi na kayo masasaktan kapag ang inyong kamay ay napagasgas sa mga bagay na magagaspang. May kalyo na eh. Ganun po ang nangyayari sa espiritong may kalyo. Kapag pinagpapatuloy ang paggawa ng kasalanan na ito po ay hindi pinagsisisihan, hindi po inilalapit sa Diyos upang tanggapin ang kanyang biyaya. Kagaya po ng example na ginagawa, sinabi po ng isang lingkod ng Diyos ni Pastor Mark Finley, meron pong kakayahan ang brain natin na baguhin ang bagay sa tulong ng Panginoon na ang mga ugali natin magbabago. Para din daw po yan doon sa damo na kanyang ini-illustrate na gusto mong mag-shortcut, may daan, doon ka sa damo. Ang mangyayari, yung damo na yon, palagi mo nadadaanan, ay nagkakalbo na. Nagkakaroon na siya ng pathway. Hanggang sa ito po ay magiging obvious na, mahihirapan ka ng pumuntang umikot na ganon kasi nandito ka na sa shortcut. Lagi ka nang dadaan dito. Parang ganon po ang nangyayari. Kaya, kung wala ako, ang sabi ng ating Panginoon, tunay na wala kayong magagawa. So, yun po ang aking may babahagi sa ating pinag-aaralan ngayon. Hanggang magpapatuloy po tayo kay kapatid na Rojimil at kay kapatid na Elimar. So, bibigay ko po ang panahon kay kapatid na Rojimil sa pagpapatuloy. Maraming salamat, Elder. Magandang araw mga kapatid at sa lahat po ng nanonood sa amin. Alam niyo po, may ilang linggo din po tayong hindi nagkasama-sama. At kami po ay nagagalak na makabalik muli at makasama kayo sa ating pag-aaral. Kung bubuksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Efeso 4:17 hanggang 32, makikita po natin dito na nabanggit po ni Pablo ayon po sa ating lesson na wag daw po tayong tumulad sa mga hintil. Alam niyo po, hindi naman po sa inaano natin yung mga kapatid nating wala sa pananampalataya dahil sila po ay mga anak ng Diyos. Pero ang sinasabi po dito, yung kanilang mga ginagawang mga kasalanan, yun daw po ang dapat na iwasan daw po natin. Huwag tayong tumulad sa mga hintil sapagkat sila daw po ay madilim ang pangunawa sa katotohanan at nalalayo daw po sa buhay na malapit kay Kristo dahil po sa kanilang kamangmangan at matitigas na puso. So ganoon daw po, wag daw po nating pagmamatigasan ng ating puso. Pag naririnig po natin kinakausap po tayo ng banal na espiritu, wag po nating sasaraduhan ng ating puso. Yun daw po, yun. Dapat daw po nating isang tabi ang ating mga lumang gawain, nabanggit na rin po ito ni Elder Rex, na nababalot ng corruption. Alam niyo po, ang corruption, pasimula po nung nagkasala po ang ating mga magulang at nung nagrebel po ang si Satanas sa langit, yan pong corruption na yan, yan po ang sumisira sa ating mundo. Kaya po, iwasan daw po natin yan. At ang panliling lang, at baguhin ito sa pamamagitan ng banal na espiritu, mga kapatid. Nabanggit po dito sa mga talatang ito na baguhin din daw po natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagtulad sa katangian ng ating Panginoong Hesus. Ano daw po ang dapat nating alisin? Magbibigay po tayo ng konting mga examples po sa ating buhay. Akin po naisip, unang-una, pagsisinungaling. Alam niyo po mga kapatid, maraming mga relationships, mga magkakaibigan, nagkakaaway, mga magkakamag-anak, nagkakatampuhan, nagkakaaway dahil po sa pagsisinungaling. O yung pong
hindi po pagsasabi ng totoo. Iwasan daw po natin yan. Ano pa po? Yung pagiging magagalitin. Huwag daw po tayong yung magkaroon ng mapusok na damdamin. Dahil yan po pagiging magagalitin, marami pong nakakasakit ng damdamin ng kapwa natin. Iwasan daw po natin 'yan. Ano pa? Pagnanakaw. Maraming klase ng pagnanakaw, hindi lang yung pagkuha ng gamit at pera. Marami pong pwede pong pagnanakaw ng character or ng title, pagnanakaw ng kung ano-ano pa. Iwasan daw po natin yung mga 'yan. At isa pa daw po yung the way tayo magsalita. Yung pag tayo po ay wala kay Kristo, iba tayong yung pagtutungayaw. Napakadali lang gawin. Dapat daw po ay iwasan din daw po natin 'yan. At palitan daw po natin 'to ng mga kaugalian ng kabutihan, kindness, tender-hearted, pusong mapagpatawad. Yun po daw ang ipalit natin. At marami pang mga mabubuting katangian, mga kapatid. Binanggit din po ni Apostol Pablo na kailangan daw po natin magkaisa bilang simbahan. Kasi po, pag nakikita ng isang membro, yung example, kuwari ako po, nakita ng isang membro yung example ko na yung katangian po ni Kristo ay nasa akin, nakakahawa daw po yun. Kaya dapat po tayo ng unity dito sa simbahan at pagkakaisa sa ating pamumuhay. Kagaya nga po ng nabanggit kanina, wag daw po nating tularan ang lifestyle po ng mga hintil sapagkat ito daw po ay maghahatak sa atin pababa. Yung parang habit na po yun, pabulusok na ng pabulusok. Kaya talikuran daw po natin yon. Nabanggit po ni Elder yung ugali natin, pag inulit natin ang ugali para siya nagiging kalyo na. Yun po. Bagkus daw po ay ampunin daw po natin ang pagkakaroon ng Christ-shaped life o ang pamumuhay na naka-pattern sa buhay ng ating Panginoon. Magbibigay po ako ng example kung paano po nababago ang buhay ng tao. Nakakita na po ba kayo ng kriminal na sobrang sama pero nung narinig niya po ang magandang pabalita sa Panginoon, para pong nag-180 turn. At nabago po talaga yung kanyang buhay. At ngayon po, marami po tayong makikitang mga kwento na ganyan, na from worst, naging pong parang saint. Ganun po ang banal na espiritu. So, yun po ang ating i-practice. Talikuran po natin ugaling maglalayo sa atin kay Kristo at umpisahan po natin i-practice at ulitin ng ulitin yung habit forming po. Ilan po ba ang times na kailangan natin gawin para ang isang ugali ay maging habit? Parang 21 ata, 22 times para yung ugali. Subukan niyo po mga kapatid na paggising niyo po sa umaga ay yung way po kayo magsalita ay yung gentle at hindi po yung hindi po parang mabalagbag, magagalitin. At ulit-ulitin niyo po to. At ito po ay magiging habit. At pag naging po itong habit, mababago po ang perception at saka ang approach sa inyo, ang pagtingin sa inyo ng mga tao nasa inyong paligid. At ito pong habit na ito, pag ipinagpatuloy nyo pa, ay ito po ay magiging ng character. At yung character po, at yung pong character, yun po ang nakikita po talaga ng ating Panginoon. Yun po. Yan, maraming salamat kapatid na Roger Mel at talagang pinuntusan po niya isa-isa mga bagay na dapat nating talikuran at mga bagay na dapat po nating siyasatin sa ating mga sarili na kung saan ay isa nang halimbawa dito si Apostol Pablo mismo dahil siya ay mahigpit na persecutor ng Iglesia ng Diyos noon. Ngunit nung siya po ay binago ng Diyos, siya po ay naging apostol sa mga hintil, mga kapatid. Siya ngayon ay promoter na ng Ebanghelyo ni Kristo.
Salamat kapatid na Rojemil. Babalik tayo ngayon mamaya uli at bibigyan natin ng panahon kay kapatid na Elimar. Maraming salamat, Elder Rex at Brother Rojemil sa inyong paglalahad. Magandang umaga po, o magandang hapon, o magandang gabi. Saan man dako kayo ng mundo, maraming salamat po sa inyong pakikisabay sa aming pag-aaral ng lesson study. At ang ating pong leksyon ngayon ay talagang napaka-practical. Ano po? Itong Ephesians 4:17 to 32. Ito nga po yung leksyon natin for the week. Kung babasahin niyo po itong teksto na ito, mga kapatid, ito po yung mga teksto na nagbibigay ng importanteng lesson sa ating Christian na pamumuhay. Ito po ay tumutukol po sa ating Christian behavior. Ano pa? Meron po dito unity. Ano pa? Meron pa yung growth, paglago, and transformation. Ano po, mga kapatid? So itong passage na ito ay talagang napaka-practical ngayon. Mga kapatid, yung sinabi po ni Paul dito, gusto ko pong basahin natin sa Ephesians 4:17 verse 23. Ito po yung gusto kong una nating pag-aralan. Sabi po dito, and be renewed in the spirit of your mind. Sa Tagalog, at kayo ay magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Alam niyo po, mga kapatid, kung tayo ang pag-iisip po natin ay na-renew, kung ang ating pong pag-iisip ay na-transform, ibig sabihin po, mga kapatid, ay ating pong inaalis yung old self, kung ano po yung nakalipas na buhay natin. At ganun din po, mga kapatid, it emphasizes kung ano po yung nakafocus at naka-align tayo. Kung saan tayo nakafocus at naka-align. Kasi napaka-importante po ito eh. Umpisa po ito sa utak eh. Diyan po nanggagaling kung tayo ba ay magsasamba o hindi. Tayo ba ay gagawa ng mabuti o hindi. Tayo ba ay iinom ng nakakasama sa ating sarili o hindi. Tayo po ba ay magsisinungaling o hindi. Ano po? So, we need a renewed mind, mga kapatid. Ito po yung ni Apostle Paul. Ngayon, paano ba natin marirenew ang ating pag-iisip? Lalo na ngayon ay nakikita mo, gaya nga po sabi ni Elder Rex, we are bombarded with different kinds of bad things in our environment. Lalo na po sa social media. Ano po? Million likes nga po yung mga kalukuhan. Yung nakakatawa na wala namang silbi. Ano, mga kapatid? Ngunit yung mga salita ng Diyos, marami pong nanonood, pero mas malayong malayo na marami ang mga nanonood sa mga kalokohan. Mga kapatid, paano ba natin i-renew ang ating pag-iisip na sinabi po nito, and be renewed in the spirit of your mind? Unang-una po, mga kapatid, very practical. Meron pong listahan dito, regular Bible study daw po. Tama po yun, mga kapatid. Alam nyo po, kailangan po natin sa panahon na ito ang regular na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po ba yung pinifeed natin sa sarili natin? Ano po yung pinifeed natin sa ating mind? Ito po ba ay good things or bad things? So, kapag ang ating pinapasok sa ating pag-iisip, mga kapatid, ay panay negative, kung anay kalokohan, nako, pati ang action natin, pati ang salita natin, magiging rude tayo, magiging magagalitin, gaya ng sinabi ni Brother Rojemil, at maraming kasalanan, dahil yung mind natin ay polluted. Ano po, mga kapatid? Kaya napaka-importante po, meron daw po sana tayong renewed mind. Okay, pangalawa po, sa verse 22, chapter 22, verse 22, 25, and 28. Yung 22 sabi po, that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao o sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Verse 25, wherefore putting away lying, is speaking every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Kaya nga, pagkakatokwil ng kasinungalihan ay magsasalita ng bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa,
sapagkat tayo ay mga sangkap ng isa't isa sa atin. At ang verse 28 po sabi dito, let him that is stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the things which is good, that he may have to give to him that needeth. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpapagal na igawa ang kanyang mga kamay na mabuting bagay upang siya ay may bigay sa nangangailangan. Dito po sa mga tekstong ito, mga kapatid, I believe na kailangan po nating tanggalin yung old self natin. Kung minsan po kasi, nakalagay yung old self natin, saka pinapatungan lang natin ng new self kapag linggo, o kapag sa ibang araw, linggo hanggang Friday, nakatanggal yung robe of righteousness. Pero pagdating ng Sabado, mga kapatid, ay nakakuan tayo, parang nakakuan. Maganda ang ating robe. Nandun yung robe of righteousness. Kasi kung minsan, gaya nga po nang nasabi, ayaw nating tanggalin yung mga darling sins na sinasabi ni Elder Rex. Kaya napaka-importante po na yung mind po natin ay focus sa Panginoon upang sa ganon, yung old self po natin ay matanggal na at ang robe of righteousness naman ang siyang tumulong sa atin, ang siyang maging kabuhayan natin, mga kapatid. Gusto ko din pong basahin yung verse 28 to 32. Sa 28 and 32. Verse 28, napakaganda po nito eh. Sabi po dito, let him that is stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the things which is good, that he may have to give to him that needeth. Sa Tagalog po ang sabi, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may maibigay sa pangkakailangan. Mga kapatid, kung minsan, marami pong tao na hingi na lang ng hingi. Mga kapatid? Yung ang alam nila ay lalong-lalo na po pag hindi naman po kami nagsasabi ng kwan, mga kapatid. Pero usually talaga yung mga sa ating kultura, kung nasa abroad ay talagang magandang humingi. Maganda naman po tumulong sa ating mga kamag-anak, sa ating kababayan. Pero sana po, ang isipin po natin ay kung paano rin tayo natin magtrabaho. Hindi lang po tayo umasa sa ibang tao, mga kapatid. Kasi sabi po niya dito na dapat we labor. Upang sa ganon, meron po tayong pangtustos at meron din tayong pangtulong sa ibang tao, mga kapatid. Napakaganda yung practical na lesson na sinasabi ni Paul, bawat siya sa atin dito. At gusto pong ibalik muna kay Elder Rex para pa po sa iba, mga kapatid. Ayan, nakita po natin, mga kaibigan, mga kapatid. No? Salamat, kapatid na Elimar. At kumbaga sa damit po ay talagang pinaplansya na po dito yung pong nilalaman ng ating leksyon na ito po ay hindi lamang para sa mga taga-Efeso. Lalo tigit ito po ay para din, lalo tigit sa atin na mga nabubuhay sa panahon na ito. Kasi kung ano po yung nangyayari sa kanila, ganun din po naman ang nangyayari sa atin ngayon. Ngayon, kung titingnan po natin, mga kapatid. So ito po ay sabing iwanan na yung mga dating pagkatao. So, may expect nyo ba na sa loob ng iglesia ay hindi na tayo makakakita ng mga sinungaling, ng mga magagalitin, ng mga greedy? Ano masasabi nyo? Sabi nga, iwanan na. Pero, ibig ba sabihin, pwede ba nating i-justify na sa church, wala nang ganito? Anong masasabi niyo? Hindi po yan maiiwasan, mga kapatid. Talagang meron pa ring isa, dalawa, meron ka makikita na ganon. May ugaling hindi maganda. Pero paano po, ang lesson po kasi natin is po ito mababago. Paano po ito mababago, mga kapatid? At ang akin pong paniniwala, mababago po ito sa constant na pag-feed sa ating mga isip ng mga bagay na mabubuti. Alam niyo po, ako minsan, I see to it, mga pagising ko sa umaga is makapanalangin man lang at saka makapagbasa. Pero minsan,
ako'y nagkukulang din. Minsan pag gumising ako sa umaga, anong hulaan nyo, Elder, ko anong una kong ginagawa? Hahawakan ko itong cellphone ko at bubuksan ko yung Facebook. Guilty ako dyan, mga kapatid. Guilty ako dyan. Kaya, ano po bang makikita natin sa Facebook? Although, ang Facebook po, magandang bagay po yan. Kasi pwede rin tayo sa Facebook makakita ng mga magagandang bagay na makakapag-uplift sa ating buhay. Makakapagpalakas sa atin bilang mga kapatiran, bilang Kristiyano. Pero meron, sa kabila po nun, meron din tayo makikita na hindi magaganda. Ito po mga ugali na makikita na hindi maganda na nakikita natin sa iglesia, pwede ito po itong mabago sa pamamagitan ng constant at regular feeding of our minds with things that are from above. Yun po ang aking, sa tingin ko ay, yun po ang makakapagbago po. Maraming salamat. Ikaw, kapatid na Elimar, anong masasabi? Ay, tama po yung sinabi ni Brother Rojimil, mga kapatid, lalo na po sa atin, mga Kristiyano. Alam niyo po si Satanas, gaya nga po nasabi sa Biblia, it's like a roaring lion. Kung ang leon at tayo po ay mga sheep, ay talagang pag hindi tayo binabantayan ng shepherd natin, ay talagang pupundahan po tayo at kakarnihin. Gagawin prey po tayo ng leon na ito. Kaya napaka-importante na alam natin yung shepherd natin na si Jesus ay nandyan. Kung sinabi niya na ganito, pakinggan natin yung sinabi niya, sinalita niya, dapat yun po ang ating gawin. Napaka-importante po yung relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante na yun meron tayong daily Bible study, na daily prayer, at ano pa, yung at daily gratitude din, at pagpapasalamat sa Panginoon. Kasi kung minsan nakakalimutan po natin yun sa ating buhay Kristiyano. Ano po, kaya hindi po mawawala yung mga yan. Kaya nga po, nandito po tayo sa mundo ng kasalanan. Hanggat meron po si Satanas, mga kapatid, meron po yung mga kasalanan na ganyan. Kaya at napaka-importante na sabi nga po ni Apostle Paul, ayan, para si Jesus ma-shape yung ating pamumuhay at ang ating yung salita, dapat si Kristo ay nasa atin. Yan, maraming salamat mga kapatid. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya na kay Kristo, hindi naman natin din talaga pwedeng gamiting excuse na tayo po ay nandito na sabihin natin yung salita na merong mga taong pwedeng matisod di ba? So ibig sabihin, may tendency na tingnan ng tao ang kapwa niya. Di ba? So ngayon, ang paalala natin sa ating mga kapatid, mga kaibigan, mag-iingat din po tayo sa ating mga ikinikilos, mag-iingat tayo sa ating mga ginagawa, lalo tigit sa ating mga bagong bautismo, na tinitingnan din nila kung minsan yung mga matatagal na sa pananampalataya, na kapag sila po ay nakakitaan ng hindi mabuting halimbawa, may tendensing manghina sila Diba? Kaya tama yung sinabi ni Apostol Pablo, iwanan nyo na yan. Dahil yung kantang Find Us Faithful, napakaganda ng mensahe ng kantang yon. Dapat tayo po'y lumakad din na mag-iingat tayo sa ating mga sinasabi, sa ating mga kinikilos, sa ating mga practices bilang mga Kristiyano. Dahil bagamat lagi nating sinasabi na tumingin kay Kristo, totoo naman, tumingin lang talaga tayo kay Kristo. Pero meron pong mga kapatid na hindi agad na nauunawaan ito. Kung sino yung nakikita nila dito sa church, yun ang kanilang ginagaya or ginagawang inspirasyon. Dapat hindi, mga kaibigan, mga kapatid. Para tayo ditong mga estudyante, pare-pareho. Lahat po tayo nag-aaral, parang pumapasok sa school, pero may tendency na ang bawat isa ay bumagsak. Bakit? Sapagkat tayo'y mga hindi pa perpekto, may kahinaan tayo. Kung ang titingnan ng isang kapatid ay kahinaan, ay di hihina rin siya. Ngayon, hindi rin naman natin pwedeng sabihin, kasi may kahinaan ako. Mag-ingat ka rin. Mag-ingat ka. Sabi ni Apostol Pablo,
Mag-ingat kayo sa mga sinasabi ninyo. Yung mga salitang lumalabas sa inyong bibig. Kasi pwedeng sumunog yan ng gubat eh. Di ba? Kung halimbawa yung isang kapatid, nakikita natin na siya ay pinanghihinaan ng pananampalataya. Tapos negative pa yung mga sasabihin mo. Ano mangyayari? Di lalo siyang manghihina. Pero kung ang sasabihin natin eh, positive, tapos bibigyan mo siya ng mga inspirasyon mula sa pangako ng Diyos, anong magiging reaksyon na niya? Di ba siya ay titibay, siya ay magkakaroon ng encouragement. Kasi ang ating mga salita, meron po yung impluensya, mga kapatid. Meron yan. Ako mismo, nararanasan ko yan. Kung walang nag-encourage sa akin na ako ay mag-aral, hindi ako mag-aaral eh. Dahil sa mga encouragement ng mga kapatid, ng mga mahal sa buhay, di nag-aaral ako kasi in-encourage nila ako eh. Yan po ang nagagawa ng salita. Kaya, napakaganda. Ngayon, nais ko pong tanungin din ng ating mga kapatid dito, paano po natin pakikisamahan ang mga kapatid na ganito, mga negative, mga magagalitin, yung mga tipong hindi pa talaga totally iniiwan lahat. Paano naman natin sila pakikisamahan sa loob at labas ng iglesia? Elder, hindi po natin pwedeng tapatan ng apot ng apoy. Hindi po natin pwedeng tapatan ang kasamaan. Ang masamang ugali, hindi rin natin pwedeng tapatan ang masama ring ugali. So kung meron po tayong mga kapatid na hindi maganda ang trato sa atin or hindi maganda ang example, palitan po natin ng katangian na makikita natin sa ating Panginoong Jesus. So yun po ang nakikita ko. So, kung meron po tayong member na masungit sa atin, wag din po natin sungitan. Maging po tayong mapangunawa at maging po tayong mabait sa kanya at makikita po natin, makikita natin yung transformation ng tao. Iisipin, itong taong to, sinusungitan ko ng sinusungitan, pero hindi man lang magalit sa akin. Alam nyo, meron akong ganyong kilala eh, na kahit na ano niya, hindi nagagalit yung tao. Eventually, yung tao, lumambot ang puso dun sa magkaibigan sila. Ganun po, pag may taong lagi kang they speak behind your back, chinichismis ka, huwag nyo rin siyang ichismis. Huwag nyo lang pansinin. Eventually, titigil at makikita nila na, itong taong to, alam nyo yun, yung hindi siya nagre-respond doon sa mga ko. Kaya ganoon po, pag may nakita tayong negative na ugali, palitan po natin ng positive. Yun po ang nakikita kong pinakatamang response sa mga kapatid nating ganoon ang trato sa atin. Salamat, Brother Rogimel. Sa iyo, Brother Eliman. Yan, tama po yung sinabi ni Brother Rogimel, napaka-importante po yung ganung response, lalo sa mga ibang tao. Iba-iba po tayong karakter. Pero mga kapatid, kailangan din po natin na sinabi rin po sa atin dito sa ating teksto, dito po sa na pwedeng magalit pero hindi ka, sana ba yun? Control over anger. Sa verse 26 mga kapatid, sabi po dito, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Kayo ay mga galit, 4 verse 26, at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Mga kapatid, kung marami pong masungit sa atin, tama po yung sabi ni Brother Rogimel, huwag po nating sungitan. Ngunit, mga kapatid, huwag po nating i-condone yung kasalanan na ganon. At dapat po nating sabihan, dapat po nating kausapin in a nice way, mga kapatid. In a love and in a loving way, in a nice way. Kasi kung talagang an eye for an eye, talagang titigan pa lang kayo, titigan. Wala na, mga kapatid. Ano po? Talagang magkakaroon ng apoy.
Pero kapag sa umpisa pa lang ay inaat mo na yung apoy, ay maganda po, ganun po ang ating reaksyon sa atin. Gaya nga po ng sabi natin, roaring lion, nandiyan po si Satanas, lalo na po sa atin, mga Kristiyano. Ang kanyang time ay napaka-konti na, mga kapatid. Kaya tayo rin po, konti na rin ang time natin, kaya mag-ready rin po tayo. Dapat yung time, most of the time, ay kailangan meron po ang ating Panginoon, ang constant relationship natin upang ang ating relasyon at ang ating constant na pagtingin sa Panginoon ay nandyan at upang tayo ay mabago ng tuluyan kay Kristo. Ayan. Tama-tama yung mga sinabi ninyo kasi ang sabi po dito sa sulat po ng ating pong Pen of Inspiration, Ellen White, Advent Review and Sabbath Herald, June 5, 1888. If you have love in your heart, you will seek to establish and build up your brother in the most holy faith. Hindi mo napapatulan. Di ba? Kung may pag-ibig ka sa iyong puso. If a word is dropped that is detrimental to the character of your friend or brother, do not encourage this evil speaking. It is the work of the enemy. Kindly remind the speaker that the Word of God forbids that kind of conversation. So, sa isang punto, mga kapatid, tungkol sa ganitong paraan, hindi natin tinotolerate yung mga evil speaking. Pero hindi rin naman po natin gusto na ang isang kapatid ay gantihan mo rin ng evil speaking. Nagsalita na nga ng evil, evil pa rin ang sasabihin mo. Kundi ang sabi dito, ang sabi po dito, establish and build up most holy faith. Ibig sabihin, tama yung sinabi ng ating dalawang kapatid dito na huwag mo nang patulan, huwag mo nang gantihan ng masama, kundi gantihan mo ng mabuti. Yun ang nararapat. Kaya sa punto na ito, mga kapatid, tayo ay nagpapalakasan sa isa't isa. Hindi tayo nagbabagsakan sa isa't isa. Yan po ang payo ni Apostol Pablo. Kasi pag nagpapatuloy po ang ganitong mga kasalanan, ano po nangyayari? Ang banal na Espiritu ay napipighati. Nalulungkot ang Holy Spirit, mga kapatid. Pero hindi naman po tayo iiwanan ng Holy Spirit, kundi siya'y nalulungkot dahil mas pinipili po ng tao ang mali kaysa sa tama. Kaya sabi, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos. So mga kapatid, sa ating malapit na pagtatapos, meron kayong gustong idagdag sa inyo pong mga nais na bigyan pandiin sa ating pinag-aaralan, ay bibigyan ko po ng panahon ng ating mga kapatid. Kapatid na Rogemil. Tama po yun, yung pagko-condemn, hindi po dapat natin yung ginagawa, mga kapatid. Dapat daw po tayong mag-show ng pity at saka tenderness sa sinner. Yun po, pity and tenderness. Si Jesus Christ po ang ating example nung siya, sino po ba? Ang Panginoong Jesus po ba nung siya ay namumuhay sa mundo? Sino po ba mga kasama niya? Kasama niya po ba yung mga dignitaries? Yung mga hindi po nagmiminggil siya, mga makakasalanan, mga prostitute, mga yun ang kanyang miniminggil. Yun po. Kasi po, ang trabaho natin bilang Kristiyano is akayin po ang ating mga kapatid sa paanan po ng ating Panginoong Jesus. Which is yun po yung example na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya po yun. At in that way po, mababago po yung ating hindi lang po sila ang mababago from living a sinful life to a Christ-like. Tayo din po mismo, because of those transformation, pati tayo matatransform din po tayo. Pare-parehas po tayong magkakaroon ng transformation to a spirit-filled life at saka life na talagang aiming towards yun pong ating heavenly home. Yun po. Brother Eliman. Thank you, Brother Rogemil Aldarex. Gusto ko lang pong basahin yung
verse 29, that's nabanggit ni Elder Rex kanina, mga kapatid, ng chapter 4 sa ating kwan. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good, to use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisikipakinig, mga kapatid. Ganun na rin po ang verse 31 and 32. Napaka-importante rin po ito. Sabi po dito, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala. Verse 32, and be ye kind to one another. Napaka-importante po. Tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So napaka-importante po na tayo ay huwag maging bitter. Napaka-importante po na tayo ay mapagpatawad. Ito po yung mga practical na sinabi po sa atin ni Apostle Paul sa Epeso, ngunit talagang naayon po sa ating panahon ngayon. Kaya patuloy po tayo na mag-connect sa ating Panginoon, yung connection po natin sa Kanya, yung relasyon. Araw-araw po dapat ay nariyan. Kasi alam po natin na kapag nawala yung connection na yon, nawala yung signal, kumbaga kapag tumatawag ka, talagang hindi mo malalaman kung ano yung sinasabi sa'yo kung walang signal, mga kapatid. Importante po yung kasi yung mga messages na yon ay ang ating ikabubuhay bilang isang mabuting Kristiyano. Ayan po. Diyan po ang kabuuan ng ating leksyon, mga kaibigan, mga kapatid. Ang layunin po ng ating Panginoon ay magkaroon po tayo ng tinatawag na Christ-like character. At ito po ay isang proseso, mga kapatid. Kaya nagpapasalamat tayo sa presensya ng Banal na Espiritu sa ating buhay at ang kalakasan, ang biyaya ng Diyos ay sumasa atin. Kaya po, sa ating pagpapatuloy ay patuloy niyo pong suriin ito pong mga payo na sinabi ni Apostol Pablo na ito po ang magbibigay sa atin ng inspirasyon para tayo po ay magkaroon ng pamumuhay na hinugis sa karakter ni Kristo. Salamat po sa inyong patuloy na panonood at pakikinig sa ating programa at ang ating technical support, Brother Lito Corate, sa ating patuloy na pagbo-broadcast, mga kapatid, ay ang biyaya nawa ng ating Panginoong Diyos ang sumaating lahat. Sa ating pagtatapos na panalangin, hinihilingan po natin si kapatid na Elimar na siyang mananalangin po sa atin. Tayo po ay manalangin, Ama naming banal na Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit muli sa inyo. Nagpapasalamat po sa biyayang inyong pinakaloob po sa amin. Maraming salamat po sa nakalipas na isang linggo, sa inyong proteksyon, sa inyong gabay, sa inyong pag-provide ng aming kailangan. Kami po ay magpapasalamat at namin pong naranasan ang inyong kabutihan sa aming buhay. Muli, Panginoon, sa amin pong napag-aralan ngayong araw, ang inyong pong mga advices sa aming pamumuhay Kristiyano. Hinihiling po namin na sana po kami ay inyong tulungan na magawa ito. Hinihiling po namin ang banal na Espiritu ang siyang mag-control sa amin dahil hindi po namin kaya ito bilang mga tao lamang kung kami lang po ang gagawa. Kaya ang presensya nyo, nawa, ang siyang makita sa amin at makita po ang karakter nyo ng iba sa pamamagitan po namin. Hinihiling po namin, Panginoon, na nawa po ang aming paglalakbay patungong banal na langit ay isang smooth sailing. Although maraming temptasyon, marami pong mangyayari along the way,
Ngunit kami po nagpapasalamat sa promise ninyo na you are going to be with us. And so, dear Father, please be with us now, and may your name be glorified. Forgive us, Lord, from the many sins we have committed today. We ask all this in Jesus' name. Amen.